ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of those things shall be added unto you. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang ngayon nagpagbukas sa ating channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, of course, shout out muna tayo. Okay, shout out muna tayo kina Intensity, kay Joselito Kahadi, shout out kay Juji Mairinho, kay Elvin Famaran, Cirilo Jaom, Jiswin Jade Salinda, Hyacinth Femia, Angelito Capistrano, user CE5. Shoutout din kay K1 Heart TV, Danny Flores, Team to Refill, kay Rodel Cardona, Obligado. Shoutout kay Raul Tangia, Madan Canunigo, Ray Panes, kay Sir 196, Vince Macabio, kay Sean Hey Garcia, kay Rogelio Cortez, Bonifacio Ariula, and lastly kay Tess Cruz, Glenn Mario, Rubilin Lopez, at kay James Supiralis, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat mga katiyats. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, atin na umpisahan ito pag-analyze. Napaka-enigmatic ng marker na ito. Walang katulad sa lahat ng ating na-decode. Ito ay ang kakaiba, except na meron siyang common marker na footmark at mga holes. Pero ang iba diyan na symbols ay talagang kakaiba siya. Okay, so tingnan natin tong una. Ito, kung napansin natin, ay meron siyang naka-cross na line. Kaya meron kagad tayong clue na yan ay mga directions. So cross lines means compass. Ngayon, ang norte diyan ang hahanapin natin. Una sa lahat. Example, ang norte ay nandito. At ito yung south, east and west. Well, kung ganyan na layout yan, ay makikita natin na merong item sa east at meron din sa south. Okay, pero kung i-verify nyo yan sa inyong compass, dyan natin malalaman kung saan ba talaga ang norte. Baka dito. Kung dito ang norte, south, west and east, so ang item ay nasa norte na naman. At ang isa ay nasa east. Kaya ito lang ang ating unang magawa, ang pag-verify sa inyong compass kung alin dyan ang norte, ang south, west, and east. At kapag na-locate nyo na ang apat na direksyon, ay tsaka natin babasahin at hanapin ang mga distansya ng mga item na yan. So ayon sa layout ay meron lamang dalawa na mahalagang item na nakabaon. Itong dito, kung ito man ay kasama, at saka itong dito, pero masyadong mababaw na siya, pwedeng yan ay mga marka sa bato na natural. Katulad nito, ito, yan maliliit yan, ito, yan ay mga natural lang yan na marka yan. Kaya itong isa dito, ito sa tingin ko natural din ito. Kaya dalawa lang talaga ang ating pagbigyan ng importansya. Itong dito masyadong manipis. So, dalawa lang ang importante. Ngayon, balikan natin itong direksyon na north, south dito, east dito. Tamang-tama ito na layout. Kasi ang bilog ay pwedeng yan ang flag ng Japan na nasa east. Sunrise kasi ang flag ng Japan is rising sun. Sun rising yan. Ibig sabihin ay araw. So pwedeng itong dito ay symbolizes east. Okay, so yan na lang ang ating problema ngayon, ang direksyon. Okay, so east ito.
Kaya ito ang atin na wala tayong ibang magawa pa kundi sukatin natin ito. Pagtatawanan tayo dito sa sukat-sukat na yan, pero minsan tumatama ito. Kaya sukatin natin itong haba nito. Bayaan nyo lang tumatawa sa inyo kasi yan ay hindi nag-treasure hunt. Kapag mag-treasure hunt ka, marami ka talagang analysis, hindi lang iisa. Okay, so ayan, yan na haba ito. Halimbawa, sa tingin ko yan ay 4 inches lang. So inches to meter ay 4 meters. Yan. Kaya ang unang distansya natin going east, dito, stop tayo dito sa 4 meters. Ngayon kung napansin nyo, malapit lang siya sa 5. Ang 5 ang pinakamagandang distansya. Kaya pwedeng 4-5 yan. At depende kung ano ba talaga ang measurement niyan in actual, itong haba nito na linya. Basta't ang unang hukay natin ay 4-5. Ngayon kung yan ay 7 inches, okay, so 5-7. Pangalawang hukay natin ay nasa 7. Yan lang, hindi na tayo magna 9 kasi sa tingin ko lang naman ay 5 lang talaga yan, or 4 and 5 inches. Kaya 4 and 5 lang tayo. So ayan, test dig tayo 4 and 5, at kung wala, sa 7 tayo. East, sa kanyang stone map layout na ito ay mayroon nga sa east. At ito, pangalawang item ay nasa south. Alam niyo ba kung anong hugis niyan? Ang hanapin niyo ay ang ganitong hugis na bato. Sa hugis na bato na yan ay para siyang pagong. Nakaganyan siya, oh. Nakalingon ang ulo, ganyan. So yan ay pagong. So going south, gamit ang inyong compass ay gagawa kayo ng linya na matuwid, straight, papuntang south dito. Targetin nyo yan. Ang south, lagyan nyo ng marka, ng tusok, ng flag. Okay, at ang layo niyan, yan ay malayo. Kasi kung napansin nyo dito, kung ito ay 4 inches, ito na distance. So kung tingnan natin dito, ilang 4 inches ba yan? 1, 2, 3, halos 4. So nasa ano yan, 12 to 15. 12 to 15 inches is 12 to 15 meters in our conversion. Okay, kaya dito tayo medyo malayo. Hanapin natin sa 12 to 15 meters ang pagong na bato. At kapag may makita kayong bato na ganyan na pagong na malaki, 100% jackpot na yan. Kasi nandiyan nakalagay, hanapin ang pagong sa south. At kapag mayroong pagong, nakayuko na yung ulo niya, nagaganyan na, oh. So ibig sabihin, kung saan yung pagong, sa ulo ng pagong hukayin, sa tapat ng ulo niya. Kaya hanapin yung pagong sa south na bato, hugis pagong yan, na nakayuko. At diyan hukay mismo sa kanyang harapan. 12 to 15 meters, estimate ko lang yan. Depende sa haba nitong linya in actual. Kaya dala nyo yan ng ruler, sukatin nyo by inches. Itong dito mga ka-TH, guide na lang ito ng compass. Kaya yan naka-cross kasi yan ay yung apat na direction of your compass. Sa west, wala siyang nakalagay. Yan ay ayon dito sa kanyang stone map. Napakaganda nito. Wala na sigurong magsabi na natural ito. Paano magiging natural yan? Itong dito lang, oh, man-made yan. At saka ito, man-made yan. Yung iba dyan, natural na lang yan. Pero yung mga binilugan ko, 100% gawa yan ng tools. Okay, so ito, pangalawa ay talagang kakaiba din ito. Ayan mga ka-TH, so parang galing pa sa Egypt ito na hieroglyphics.
Pero ang maganda lang ay given na yung paa. Alam naman natin kapag paa, it's either left on right or front ang direksyon. Kaya yan. Ngayon, tayo na naman tayo dito sa gitna. Okay, tayo tayo dito sa ibabaw niya at hawakan natin ng ating kompas. Kasi yung kompas lang ang mga pagturo kung saan ba tayo na direksyon pupuntan yan. Given na sa paa, meron ng direksyon ng paa, pero atin pa rin i-kompas kung saan nakaturo yung paa na yan. So, okay, kung i-cross natin dyan ng kompas sa gitna niya, well, kung nakaganyan yan, so meron tayong problema kasi ang mga item ay nasa 45 degrees. Yan, nakaganyan. Itong isa ay northwest, itong isa naman ay southeast, itong paa. Pero sa palagay ko ay assuming lang naman yung direksyon ko ng kompas, so pwedeng ang kompas niyan ay nagaganito. Kasi narito yung point niya, baka ito na yung kanyang north, true north. Kasi sa mga kompas, yung arrow ang north, yung ganyan. So pwedeng ito yung norte dito. So east na naman dito sa kabila. So dito naman yung east. Kung napansin nyo, pasok na naman ang bilog sa east. Ayan, so ang south ay dito, walang laman ang south. Naka-square kasi itong mga katiyat, so nakaganyan. Kaya pwedeng ang mga corner nito ay point ng kompas. Okay, ngayon ang paa ay nasa west point. Maganda rin kasi itong bilog ay tumutugma siya sa east. Okay, kaya kung ganyan sa kompas nyo na ganyan na posisyon, ito ay napaka-legit na marker at madali nyo lang matukoy ang direksyon na puntahan nyo kasi tumugma siya sa inyong kompas. Ngayon, ito, alam na natin itong foot ay trail marker yan. So hakbang-hakbang tayo papunta dito. Saan nakaharap yan? So yan ay northwest. So northwest siya. Yan. At kung tingnan natin, no, halos magkasinglayo lang sila nitong nasa east. Ito, ayan. At ito. Kaya ito naman ang sukatin natin. Ayan. Pero ang maganda, para walang katuda-tuda, ay hawakan natin ang ating mga locators at maglakad tayo papunta dito sa northwest or west. Papunta tayo rito at kung walang ma-detect din ang locator ay pupunta tayo dito sa tinuturo ng paa. At dito naman baliktarin natin, punta tayo sa east. Yan. Hawak-hawak natin ang ating mga gamit. Kahit na dowsing rod, pendulum, locators, scanners, metal detector, yan. Maglakad tayo diyan, ito puntahan natin doon. Ngayon, para walang walang kukontra, ay kunin na lang natin ang perimeter nito. Okay, so pinakamalapit na distansya nito ay 5 meters. Pinakamalayo ay 15. Ayan, kaya kung ikutan natin ito, lagyan natin ng bilog. Itong una na bilog, halimbawa, ayan yung 5. Kaya dito tayo iikot sa 5 meters una. Nadala natin ang ating kagamitan. I-detect natin to, paikot. Paikot sa marker niyan sa distansya na 5. And then, sa 15 meters naman kayo, pangalawa, so dito medyo malayo-layo ito. 15 meters to na perimeter.
na diametro. Kaya dito tayo, lakad-lakad lang, lakad-lakad. Ayan, i-detect natin yan at iikutin. Ngayon, i-compare nyo ang dalawang detection ng dalawang bilog. Yung 5 meters detection nyo, siguradong may nag-detect. Pero alin ba ang mas malakas na detection? Itong pangalawa ba na 15 meters ang layo? At kapag meron kayong ma-detect dyan, halimbawa meron kayong na-detect sa east, sa banda rito, ito, na napakalakas. Or meron kayong na-detect din sa northwest dito, na napakalakas. So yan na yung inyong i-test dig. At dito sa yellow, sa 5 meters, meron din ma-detect dyan kasi meron naman talagang minerals ang lupa, kaya merong ma-detect. Pero ikumpara nyo kung alin ba talaga yung mas malakas, at doon na kayo mag-umpisang mag-test dig mga ka-TH. Okay, so yun lang ang aking analysis about your treasure marker. Hindi naman ako ang nagbaon yan para 100% kong maituro. Pero yung mga sinasabi ko, mga clue, makakatulong na yun sa inyo sa paghanap ng item dyan. Okay, so sa gustong bumili ng mga metal detectors, scanners, locators, at iba pa ng mga kagamitan, tawag lang kayo kay Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica at sasagutin niya lahat ng tanong nyo. Libre, walang bayad, kaya pwede kayong mag-inquire kung ano man ang gusto nyo na pasok sa inyong mga budget. Lalo na ngayong Pasko ay meron tayong mga Christmas bonus, baka pwede tayong makabili doon ng kasya lang sa ating budget. Okay, ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pag-subaybay at panonood sa ating channel. Ingat kayong lahat yan. God bless you all.